Samantala, alyansa ng mga modernized jeep sa Region 1 hiling na maisaayos ang QR system para sa Service Contracting Program payout. Sundan sa report. Sa halos magdadalawang linggo ng implementasyon ng service contracting program ng pamahalaan, may ilang problemang kinakaharap ang mga transport cooperative ng modernized jeepney sa Ilocos Region. Kabilang dito ang pag-upload at pag-scan ng QR code para mamonitor ang biyahe ng mga modernized jeep ayon sa Alliance of Modernized Transport ng Region 1. May kaakibat daw na peligro ang pag-i-install ng third-party QR app sa cellphone ng mga driver at konduktor. Sa Ilocos Region, humigit kumulang 500 na modernized jeep units ang pumapasada. Ang 381 sa mga ito galing lahat sa Pangasinan. Isa sa nakararanas ng glitch sa QR code uploading ang dispatcher na si Arelito. Ang nangyari kaninang umaga, hindi kami talaga makapag-upload kasi hindi kaya ng scanner ng phone. Dahil sa bagal ng network, naaantala raw ang biyahe ng ilang units at naaabala rin ang mga pasahero. Hindi makapasok sa network yung info ko, matitenga muna to ng konti. It's very difficult. There's a lot of glitches, especially sa mga area na hindi ka makapag-upload, hindi makaalis yung sasakyan dahil nasasayangan sila sa biyahe despite of giving them the 20% and 40% discount. Maliban dito, hindi pa rin daw natatanggap ng mga kooperatiba ang payout sa unang cut-off ng SCP. Ayon sa alyansa, nangako raw ang LTFRB sa mga kooperatiba na ibibigay ang payout pagkabigay ng mga kinakailangang dokumento. Patuloy na nakikipag-ugnayan ang GMA Regional TV sa LTFRB Region 1 para sa kanilang tugon. Sandy Salvacio, One North, Central Luzon.